Papaibig ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Ito na ang sulat na dapat ay mapakinggan mo. Kasi malay mo, para sa'yo pala to. To all my yes friend, kumusta na kayong lahat? Umaarangkada pa naman ba sa hamon ng buhay? And speaking of umaarangkada, naranasan nyo na bang dumayo ng ilang kilometro para sa iyong minamahal? Umaarangkada ang pangengerengkeng ng OAT na ito. So ayun na nga, months ago pa naman ito nung nangyari. Mula Manila hanggang Bicol, binaybay ko ang napakahabang biyahe. Pinuntahan ko lang naman ang aking LDR boyfriend for almost 3 years na ngayon ay ex ko na. Sa probinsya nila, dun ko napiling magbakasyon. Nagtagal ang biyahe ko ng halos 12 hours at bus ang sinakyan ko. Imagine, 12 hours akong nakaupo. Namanhid na yung puwet ko at muntik na akong hindi marunong maglakad sa tagal ng biyahe. Moving on. Hindi alam ng magulang ko na sa kanila ako tutuloy. Kaya grabe yung pagdadasal ko na sana walang mangyaring masama sa akin dahil malalang kotong ang matatanggap ko pag uwi. Ang ginawa ko, para hindi ako masyadong mahalata, sumabay ako sa BFF ko sa biyahe niya. At yun ang alam ng magulang ko. Pero take note huwag niyo akong gagayahin kasi para lang to sa mga malalakas gaya ko. Ay wow. At pagdating namin sa terminal, sinundo ako ni ex-boyfriend at dumiretso na kami sa lugar nila. Hindi naman maitatanggi na nakaka-relax talaga yung lugar na yun. Lalo na't mahilig ako sa nature. Pinakilala niya ako agad sa mga kamag-anak niya at kinagabihan, nagpahinga na kami. Kasama namin ni ex-BF sa kwarto ang kapatid niya. Hindi ko naman na ino-overthink ang mga susunod na kaganapan kasi baka mabuang ako ba? Hindi naman ito yung unang beses na nagkita kami. Actually, ito na yung ikawalawa. Yung first meet-up namin was after our first anniversary. Oh, alam ko kung anong iniisip nyo. Walang nangyari. Nothing happened. Kasi nga, hindi pa ako ready. Not physically and mentally ready. Ayaw nyo maniwala. Di don't. Basta. Yun na nga. Nakahiga na kami at nakaidlip na ako noon sa pagod dahil sa haba ng biyahe. Naalimpungatan ako kaya bigla akong nagising. At medyo nahirapan na ako makatulog kaya naglambingan na lang kami. Why? Sas, para-paraan. Nagising daw na alimpungatan na sas! Hindi ka babiyahe ng ganyang kalayo, oy. Yakap ganyan, halikan ganon. Well, normal naman kasi yun kasi kami ay magkarelasyon. Bibigyan ko lang kayo ng heads up Ako ay never been touched and never pa nakatouch ng magic wand. Kaya hindi nyo ko masisisi sa kasunod na nangyari.
Habang naghahalikan kami, naglililikot ang kamay ni ex-BF. Medyo kinikilabutan ako kasi pababa ang hagod ng kamay niya. So alam mo na kung saan papunta. At nung malapit na sa openings ang mga kamay ni ex-BF, pinirmi niya lang ang kamay niya sa may bandang puson ko. Hinawakan niya ang kamay ko at siya na ang nagsilbi kong gabay. At inalalayan niya papunta sa magic wand niya. Uy! Medyo nanginginig pa ako kasi wala nga akong experience. Tapos, ayun na nga. Nasalat ko na. Nahawakan ko na. Napahinto ko sa paghalik mga yes friend. At nailayo ko rin ang kamay ko sa gulat. Alam mo kung bakit? Eto na nga. Mga ka-freni or mga ka-yes friend, kaya ako tinanggal bigla yung kamay ko sa magic wand niya. Kasi nagulat ako. Para kong napaso ng mainit na tubig. Ano yun? Ano yung nasalat kong yun? Ang tanging lumabas na lang sa bibig ko noon, bakit mainit? Magkakape ba tayo? Magpiprito ba? Tsaka bakit pumipintig siya? OA na kung OA. Pero ang init pala talaga nun. Wala naman kasi nagsabi na mainit pala yung ganun. May sariling buhay pala talaga siya. Hanggang sa nawala ang pagromansa-romansa. Nagtawanan na lang kami sa nangyari at medyo nahimasmasan din ako kasi hindi pa talaga ako ready. And ito ang pruweba na first time ko talagang makahawak ng magic wand. At masasabi kong grabe. Kahit pala nandun ka na sa sitwasyon na yun, ay masasabi kong hindi pa ako ready for matured roles. Oh, kaya para sa mga nasa wastong edad na pero wala pa ring idea, uulitin ko po, mainit yung magic wand at pumipintig-pintig. Kaya mas better kung hahawak or gagamit ka ng gloves bilang protection. So bottom line, mga yes friend, mahalaga pa rin na magkaroon ng self-discipline and self-control pagdating sa bagay na yon. Kasi ang panandaliang kasiyahan ay may kaakibat na panghabang buhay na responsibilidad. So kapag hindi ka pa handa, huwag ka munang bumuka ka. Huwag tularan ang pagiging mapangangasko sa pagdayo at makipagkita kasi uulitin ko, para lang yon sa mga malalakas na gaya kong fairy. Fairy na first time makahawak ng magic wand. Yes, it's me, Yani. There are days